aming mga mata, ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming mga tenga, upang aming maunawaan, marinig, hangkit ang maramdaman ang iyong salita para sa amin, ang iyong mensahe para sa amin. Upang sa ganun, O Diyos, ang iyong iglesia ay patuloy na lumakas at lumago. At kayo, Panginoon, siyang patuloy maluwalhati sa amin at sa buhay namin. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Two Sundays ago, I was tasked to preach on a topic that states every problem has a solution, and I was not able to finish it, the whole message. Hopefully tonight, with the Lord's grace, matapos po natin ang mensahe ng Panginoon na hindi po natapos 2 Sundays ago. Every problem has a solution. It's a bold statement that is so impossible to defeat. Sa mga manampalataya, madaling magsabi ng Amen. Ang lahat ba ng problema ay may solusyon? Amen. Manampalataya, bilis magsabi ng Amen. Every problem has a solution. Amen. Pero, o subalit, kapag ito ay ating pong binigyan talaga ng pansin at pangunawa at pag-aaral, at tayo po ay nagsimulang magtanong at humaghagilap ng lahat ng problema, kakapusin po tayo. Kakapusin po ang ating utak upang malaman at makita ang lahat o ang tugon na ibibigay natin sa mga problema niyo. Two Sundays ago, nag-post po ako ng question. At sa latter part ng message na yun, sabi ko, ano mangyayari pag tumigil sa pag-ikot ang mundo? That's a problem. Amen? Malaking problema yun. Ano mangyayari pag tumigil sa pag-ikot ang mundo? Faith. Oh, di natin sagot. Ang hirap sagutin kasi pag sinagot po natin, ang katumbas ng kasagutan na yun sa kaisipan ng isang tao, sa logic, sa wisdom ng isang tao, lahat ay mamamatay pag tumigil sa pag-ikot ang mundo. Yun ho ang epekto nun. Yun ho ang may kasagutan nun. At nasabi po natin, sa tao imposible. But sa Panginoon, hindi posible. I'm giving you the fact in the scripture na kung saan talagang tumigil sa pag-ikot ng mundo. That was written in the book of Joshua. Isa po yan sa atin kung, isa po yan sa mga problema. Ang daming problema. Ang problema ng Israel, ang problema ng Iran, ngayon, problema rin po yun. At ang mga manampalataya at mga pastor at mga theologians ay napakaraming
tugon, napakaraming sagot, napakaraming pag-aaral patungkol sa nangyayari. Pero ang totoong solusyon, hindi pa rin po nakikita. Sabi nila, yung nangyayari sa Israel at sa Iran ay malapit dumating ng Panginoon. O, di ba? Totoo ba yun? Maraming nagsasabi mga manang batas, yes. Kasi ginigera ng Israel. At sila ay nakapropeseya o nakapahayag sa salita ng Panginoon na pagdating ng panahon na yun, ay alam natin malapit na tumating ang Panginoon. Pero on the other hand, sinasabi po ng ibang mga manampalataya, no, hindi ganun. Hindi mo alam ang gawa, kilos ng Panginoon. Have you forgotten that God sometimes raise an evil king to discipline His chosen people? Lalo ko naguluhan. Kasi ang daming sagot, daming solusyon. Is it possible that God is raising Iran to discipline Israel, His chosen nation? Dahil hindi niya pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Those are answers to question na para bagang ang dami. Huwag na natin pasilid yun. Yung po sample lang po. Yung po halimbawa lamang, sa dami ng mga tanong, sa dami ng mga problema, hindi natin pinag-uusapan ang problema mo sa iyong asawa. Problema mo sa iyong anak. Problema mo sa iyong pamangkin. Sa iyong biyanan. Sa iyong, ay, my goodness, ang dami. Problema mo sa iyong kapitbahay. Hindi natin pinag-uusapan yun. Ha? Nag-iisip na ba kayo ng solusyon? Sa inyong asawa na hindi nagpapasakop sa inyo? Nakaisip na ho kayo ng solusyon sa inyong asawa na kung makapagpunto sa harap kung sino, hindi makaramdam? Yun po ay simple problema lang sa atin. Pero ang dami pa rin tanong. So, 2 Sundays ago, we established the fact about the titles, about the power, about the everything about God. Sino po naka-attend nung Sunday na yun? 2 Sundays ago. Wala pa naka-attend. Akala mo, pastor, ako yung nag-summary, wala pa naka-attend. In-establish po natin noong panahon na yun, nakasama ng mensahe ngayon, ang mga katotohanan patungkol sa Panginoon. The titles and names of Jesus. And thou shalt call His name Jesus, the Prince of Peace, the mighty God, the wonderful Counselor, the Holy One, the Lord of God, the Prince of Life, the Lord God Almighty, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, the Word of Life, the Author and Finisher of our faith, the Advocate, the Way, the Dayspring, the Lord of all, the I Am, the Son of God, the Shepherd and Bishop of souls, the Messiah, the Truth, the Savior, the Chief Cornerstone, the King of Kings, the Righteous Judge, the Light of the world, the Head of the Church, the Morning Star, the Son of Righteousness, the Lord Jesus Christ, the Chief Shepherd, the Resurrection and Life, the Horn of Salvation, the Governor, the Alpha and the Omega. Yun po yung title sa Panginoong Jesus. Now, every problem has a solution. Knowing the titles and names of Jesus,
Ano mangyayari dito? Sagot ka agad. Every problem has a solution. Just knowing the names and titles of Jesus, our Lord, every problem has a solution. Amen po ba? Parang ang hina ng trampak na yun sa Panginoon. Hallelujah. Kaya lang hindi po siya natatapos. Sa Diyos, walang problema. Ay sa tao. Sa Diyos, ang lahat ng problema ay may solusyon. Walang problema sa Panginoon. Ay sa tao. Ay sa mga mananampalataya. We can never and will never understand the ways and dealings of God to mankind because we are finite beings. We are created beings. We are sinners separated from God. Tayo ang problema. Hindi natin maunawaan, maintindihan ang mga kilos ng Diyos sapagkat tayo ay mga nilikha. Tayo ay mga tao. Tayo ay mga makasalanan. The reasons, the plans, the motive, the goal, the desire, the intention, the purpose of God in all His actions and dealings with His creation and mankind is incomprehensible and fathomable, inexplicable, and beyond reason. Anong gagawin natin ngayon? Kasi sa Diyos walang problema. Tayo may problema. Nasa atin. Kaya hindi kailanman yung pong katanungan na every problem has a solution. Pag tinignan mo sa kalagayan ng tao, ang hirap niyang tanggapin kasi ang tao ay tao. Ang tao ay nilikha. Ang tao ay makasalanan. Kaya pag gumagawa, kumikilos ang Diyos, hindi naiintindihan ng tao yun. Sapagkat kapos at kapos ang kaalaman ng tao. Our knowledge and understanding of who God is so limited, restricted, defined, short-sighted that needs to be renewed every day. So wala nang mangyayari sa tao. Tao na lang ay kumanood ho kayo ng YouTube, nood kayo ng balita, at kayo ay umatras ng konti at lawakan ninyo ang inyong pagtingin. Wala, pinapaikot na lang ng mundo ang tao sa mga nangyayari, sa mga balita, sa mga bombahan doon, mga barilan doon, mga nangyayari sa kuna, mga problema. Ang tao ay parang nandun na lang, mga ganun-ganun na lang. Kasi hindi niya nauunawa. Yan ang nangyayari sa tao. Pag mayroon lumabas, paniwala siya agad. Di ba sabi sa ganyan, ganyan, ganyan? Hindi, sabi ito. Di ba sabi ko? Hanggang sa nagkakagulo-gulo-gulo-gulo ng lahat. Now, let me give you the good news. The good news is, we, Christians, are different. Niniwala tayo mga kapatid. Na ang mga mananampalataya ay kakaiba. Oh my goodness. Pasalamat tayo, we are Christians. Oh, hallelujah. I tell you, tayo habang tayo lumalago sa Panginoon,
bawat minuto ng inyong buhay ng ating buhay, magpapasalamat kayo sa Diyos sapagkat kayo ay Kristiyano. Mahal sa kayo, hindi nyo pa nakikita yun. Pero at may age, sa age namin, Pastor, my goodness, salamat sa Lord at inawag ako ng Lord. Salamat sa Lord. God has given us Holy Spirit. Amen? Hindi lang para bigyan tayo ng garantiya na tayo mga anak ng Diyos. No. God has given us the Holy Spirit to inspire us, to enlighten us, to teach us, to empower us, to understand things about God na hindi po nangyayari sa ibang tao, sa hindi mga nagpapaya. Ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Yun ang kaibahan natin. Upang maunawaan natin. Upang yung every problem has a solution ay talagang totoo na may solusyon kasi nauunawaan natin ang galaw at kilos ng Panginoon dahil sa banal na Espiritu na nasa atin. Now, the problem is kahit nasa atin na yung banal na Espiritu, makupat pa rin ang pangunawa. Bakit? Kasi ito po masakit, Pastor. Nasa atin ang Holy Spirit upang tayo turuan. Pero yung Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu ay tamad magbasa ng Biblia. Ayaw magpaturo. My goodness. Ayaw manalangin. Mas mahalaga pa yung ibang tao, mas mahalaga pa yung sasabihin ng ibang tao kaysa sinasabi ng Diyos. Tanungin mo, nakapagbasa ka na ba ng salita ng Diyos? Paano natin makikita ang galaw ng Panginoon? Paano natin makikilala ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita? Kahit na nasabi ng banal na Espiritu to enlighten us kung tayo mismo tinatamad. Iba din, malalangin. Patulog na. Nakapigit na nga ng mata eh. Lord, bahala ka na. Sabi na. Ay, goodness. Parang ako yun na. Hallelujah. But a growing Christian, step by step, yung lumalagong mananampalataya, step by step, little by little, growing in the knowledge of God and His Word, will definitely and boldly declares that truly every problem has a solution. Believers growing in the knowledge and understanding of who God is will cause themselves to fall down in worship and thanksgiving because of what God had done unto us. Tandaan po natin yun. Believers growing in the knowledge and understanding of who God is will cause themselves to fall down in worship and thanksgiving because of what God had done unto us. Alam po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin? Amen? Napagtanto na po ba natin ang lalim ng ginawa
ng Panginoon sa atin. Meron po akong babasahin na isang passage sa Scriptures. That this passage, every time ito po yung aking basahin, ay talagang yung puso ko ay lalong napapagpag. Napaka-controversial ng passage na ito. Itong scripture na ito. Sa mga mananampalataya, sa mga pastor, sa mga teachers, sa mga theologians. Sapagkat dito ay makikita natin the sovereignty of God Almighty, ang kalawakan ng kapangyarihan ng Diyos, at pagkilos at paggawa ng Diyos, at kung paano tayo tinawag ng Diyos. Na kung saan sinasabi ko po sa inyo, pag tayo ay nagsimulang lumago at malaman po natin yan, oh my goodness, you will fall down in worship and thanksgiving to God. Let me read. In Romans chapter 9, Romans chapter 9, from verses 15 to 24, it says, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then, it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I raised you up, to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. So then, he has mercy on whom he desires, and he hardens whom he desires. Sakit. You will say to me then, why does God still find fault? For who resists his will? On the contrary, who are you, O man, who answers back to God? Sino ka para magtanong sa Diyos? The thing molded will not say to the molder, why did you make me like this? Will it? Or does not the potter have a right over the clay to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use? What if God, although willing to demonstrate his wrath and to make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, and he did so to make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory, even us, whom he also called, not from among the Jews only, but also from among the Gentiles. We are vessels of mercy. Does anyone can question the sovereignty of God? God is so powerful. God is so powerful. He can raise up anyone and anything for His glory and power to be known. Kaya nga, kung babasahin po natin ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon, how He raised Pharaoh. He raised Pharaoh to become Pharaoh. Pinagpala. Binigyan ng kapangyarihan, ng kaharian, upang gagamitin lamang ng Panginoon para ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa bansang Israel. Nung sila ay alisin ng Diyos
sa Egypt. My goodness, there are vessels of mercy and there are vessels of wrath. Christians are vessels of mercy. A demonstration of God's love and mercy and loving kindness. Unbelievers are vessels of wrath. A demonstration of God's righteousness and holiness and power. We question our difficulties, our circumstances, all because of our lack of understanding and inability to comprehend God and His ways. This morning, di natin mo naman maintindihan. So we question, Panginoon, bakit ganito? We question. Panginoon, ba't ganun siya? We question. Panginoon, itong problema ko, we question. Hindi natin maunawaan. Alam nyo, oh Lord, kapos tayo sa kaalaman sa Diyos. Hindi lamang kapos. We even fall short of understanding the will of God and living in the will of God. Kapos sa pangunawa, patungkol sa kalooban, kaalaman sa kalooban ng Diyos, at pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Kung kaya tayo palagi nagtatanong, that's the second reason. The first is, tayo ay kapos sa kaalaman kung sino ang Diyos. The second is, tayo ay kapos sa kaalaman, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba yung pamumuhay sa kalooban ng Panginoon? Ano ba ibig sabihin na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon? Kung namumuhay sa kalooban ng Panginoon, what does it mean to be living in the will of God? Dito po nagkakatanong maraming mga kapataya eh. Ito yung kanilang pangunawa. Understanding the will of God and living in the will of God. For them, it means success, prosperity, riches, plenty, good health, financial freedom, good husband, submissive housewives, obedient children. So kapag ang isang mananampalataya ay dumadaan sa mga bagay-bagay na wala sa akin sinabi, he is not living in the will of God. No longer living in the will of God. Is it possible? Is it possible that understanding the will of God and living in the will of God could also mean hardships? Failures, in want, in need, sickness, in debt, having a bad husband, unsubmissive wife, disobedient children, and others. In Philippians chapter 4, verse 12, Paul said, Philippians chapter 4, verse 12 to 13, Paul said, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. Humble means prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled, and going hungry.
both of having abundance and suffering need. And he said, I can do all things through him who strengthens me. Kumakain siya ng beef steak. Pero kumakain din siya ng tuyo. Chop suey ang kanyang kinakain, pero minsan naglalaga ng kamote o talbos ng kamote. Yung pinasa ko natin. Naranasan natin Pablo yun. Pero pa nga sinabi si Paul eh. This is very intriguing. Sabi niya, in 2 Corinthians chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, and it's not before. Because of the surpassing greatness of the revelations that God has given me. For this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. And concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. And most gladly, therefore, sabi ni Pablo, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Pwede ba makatig ng amen o wala ng amen? Yes! Kaya nga, understanding the will of God and living in the will of God does not always mean success, prosperity, riches, plenty, good health, financial freedom, good husbands, submissive wives, and obedient children. Understanding the will of God and living in the will of God could also mean hardships, failures, in want, in need, in sickness, in death, in bad husband, having a bad husband, a submissive wife, disobedient children. My goodness. At ang sikreto po niyan, mga kapatid, kung kilala po natin ang Panginoon, my goodness, mauunawaan natin kung bakit kayo dumadaan sa mga ganyan. Yung mga problemang yan, maiintindihan po natin. Through understanding of the will of God and living in the will of God is all about our faith and obedience to Christ, no matter what happens. Through understanding of the will of God and living in the will of God is all about our faith and submission to Christ, no matter what happens. It's all about our faith and our walk and testimonies for Christ, no matter what happens. It's all about our faith and worship to Christ, no matter what happens. Pag ganoon ang ating pananaw, pagkilala at pag-unawa, oh, every problem has a solution. Oh, wala yun.
Baliwala. Because I understand. Because I know God. I understand God. God is in control of everything. I am secured in the hand of my God Almighty. Napakahina ng palakpak sa Panginoon talaga. Let me end. Let me end. Pakiusap ko mga kapatid. Pakiusap ko mga kapatid. Magpasado tayo ng Biblia. Sapagkat yun lang muna natin magkilala ang ating Diyos. Ito lang. Hindi sa mga narinig po natin sa salita ng Diyos lang. Tulang natin sa maunawaan at makikilala. Tulang lalago ang ating pananampalataya. Hindi lang magbasa ng Biblia. Pakiusap ko po, patuloy tayo magbigay ng oras sa panalangin sa Panginoon. Huwag yung pagkapa, paghiga, hiling, tulog na walang panalangin. Wow! Spend time to God. Spend time. Huwag tayo nagkakape at nag-iisa nagkakape, kausapin natin ang Panginoon. Hindi kinakailan nakataas ang kamay o nakaluhod. No. Kahit ikaw ay nandun sa lamesa at nagkakape ka, kausapin mo ang Panginoon. Talangin ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Maraming bagay hindi ko maintindihan. Bigyan mo ko ng pangunawa, Panginoon. Reading the Word of God, studying the Word of God, spending more time in communion with God through prayer, strive to grow in the faith. Amen? So that when trials come, when problems come, when persecutions come, when unusual events come, we don't question God. Why God? No. Rather, we submit in obedience and worship to God. Amen? Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Napakarami pang mga bagay, Panginoon, dapat namin malaman at maunawaan. Sa kabila ng lahat ng ito, O Diyos, kami ay ngayon pa lang ay nagpupuya ng papasalan na kami ay yung mga anak, kami na yung mga tinawag. We are vessels, we as vessels of mercy. Na yung tinawag ko doon. Na kung saan ang yung Espiritu ay nasa amin, na siyang nagbibigay sa amin, tumutulong sa amin, ang papaunawa sa amin. Nagpadala ka sa amin. Salamat, Panginoon. Na sa pamagitan ng yung Espiritu ay magiging unti-unti, step by step, makikilala ka namin sa pamamagitan ng iyong salita sa aming pananalangin o sa aming pag-aaral, sa aming pagkakasa upang sa ganun, Lord, kami na iyong mga anak o anuman ang aming daanan, dumaan man kami sa napakaraming pagpapala, Panginoon, sasambahin ka namin. Dumaan man kami, Panginoon, sa matinding paghihirap, sasambahin ka pa rin namin, Panginoon. Kumain man kami ng masarap na pagkain,
sasampayin ka namin, Panginoon. Magdildil man kami ng asin, Panginoon, sasampayin ka pa namin, Panginoon. All because we know and we understand who our God is. Our sovereign God is in control of everything. And we are under His hands. We are under His love, His mercy. And with that, O Lord, payapa kami. Payapa kami, Panginoon. Kung paano sinabi ni David, the Lord is my light and my salvation, that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, O God. Truly, O Lord, knowing you, everything, Lord, will be okay. Every problem has a solution. We give you honor, we give you praise, Lord. We worship you, Lord. Lord, we always want to pray for our pastor, Pastor P. Oh Lord, pagpalain mo kami, Lord. Strengthen him, O God. Give him the power, the might, give him the wisdom, the knowledge of your Spirit. Upang patuloy na pangalagay ng iglesia ko na inahan mo sa kanyang balikan. Bless the workers, O God. Bless each one. Bless the families, O Lord. And let your name be glorified always in our midst and in our lives. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen.